Magandang araw mga bata. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, magtatala ako kung sino ang mga naririto o sa wala. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Mabuti naman. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayon, balik tanaw muna tayo sa ating nakaraang aralin na itinalakay. Ano-ano ang mga napag-aralan ninyo sa ating nakaraang diskusyon? Sarah. Tama. Ang ating itinalakay noong nakaraan ay ang 4 na uri ng pangungusap. Sino sa inyo ang makapagsasabi kung ano ang kaibahan ng mga ito? Manuel? Mahusay. Nagagalak ako sapagkat naintindihan ninyo at naunawaan ninyo ang ating mga nakaraang diskusyon. Nang sa ganoon ay hindi na kayo masyadong mahihirapan sa ating susunod na tatalakayin. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang mga bahagi ng pananalita. May 8 bahagi ang pananalita. Ito ay ang pangalan, pandiwa, panghalip, pang-uri, pang-abay, pang-ukol, pangatnik, at pangangkop. Ang unang bahagi ng pananalita ay ang pangalan. Lilinawin ko lamang mga bata. Magkaiba ang pangalan sa pangalan. Ang pangalan, ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ang mga halimbawa ng pangalan. Si Ana ay masunurin. Si Ana ay inutusan ng kanyang tatay at sinunod ni Ana ito. Hindi ba't hindi ito magandang pakinggan nang dahil sa paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan ni Ana? Salamat na lamang sa tulong ng ikalawang bahagi ng pananalita. Ang panghalip ay ang panghalili o pamalit sa pangalan. Dahil sa panghalip, ang ating ibinanggit na pangungusap kanina ay magiging ganito na. Si Ana ay masunurin. Siya ay inutusan ng kanyang tatay at sinunod niya ito. Hindi ba mas mainam itong pakinggan? Ang mga panghalip na ating ipinalit sa pangungusap ay ang siya at niya. Ngunit hindi lamang ito ang mga uri ng panghalip. Meron din sila, ako, ikaw, at iba pa. Ang ikatlong bahagi ng pananalita ay ang pandiwa. Ito ay tumutukoy sa salitang kilos o galaw. Halimbawa, si Pedro ay tumatakbo patungo sa bundok. Si Ana ay kumakain ng isaw. Alin doon ang mga salitang kilos o pandiwa? Tama. Yun ay ang tumatakbo at kumain. Ikaapat na bahagi ng pananalita ay ang pang-uri. Ito ay naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Halimbawa ng mga pang-uri ay ito: makulay, mabait, matulungin. Gawin nating pangungusap ang mga pang-uri na ating ibinanggit. Makulay ang mga lobo, matulungin si Joseph, at mabait si Rosa. Ngayon, dumako tayo sa ikalimang bahagi ng pananalita. Ito ay ang pang-abay. Ang pang-abay ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Naglakad ng mabilis si Jonah upang hindi mahuli sa klase. Anong pandiwa ang ginamit sa pangungusap? Tama, yun ay ang naglakad. At ano naman ang salitang iginamit para ilarawan ang ating pandiwa? Mahusay, yun ay ang mabilis. Kaya naman, yun ang ating pang-abay sapagkat
ito ay naglalarawan sa ating pandiwa. Ang ika-6 na bahagi ng pananalita ay ang pang-ukol. Ito ay nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa, at pang-abay na pinag-uukulan ng kilos o gawa maging sa layunin. Ayon sa Pag-asa, may bagyong papasok sa ating bansa sa susunod na araw. Anong salita ang ginamit kung sino o kanino nanggaling ang impormasyon? Yun ay ang salitang ayon sa. Ito ang nagbibigay hudyat para malaman natin kung kanino nanggaling ang impormasyon. Narito pa ang ibang halimbawa ng pang-ukol. Ukol sa, hinggil sa, at para kay. Ang ika-7 bahagi ng pananalita ay ang pangatnig. Ito ay nag-uugnay ng isang salita sa kapwa nito salita. Parirala sa parirala, maging pangungusap sa pangungusap. Hindi siya nakapasok. Masama ang kanyang pakiramdam. Hindi ba't parang may kulang sa pangungusap? Lagyan natin ito ng pangatnig na salita. Hindi siya nakapasok dahil masama ang kanyang pakiramdam. Di ba't mas mainam itong pakinggan? Sa pangungusap na yun, ang ginamit nating salitang pangatnig ay ang dahil upang ipakita ang sanhi ng kanyang hindi pagpasok. Narito pa ang ibang halimbawa ng mga salitang pangatnig. Dahil sa, sapagkat, kaya, at yun ang mga iba pang halimbawa ng pangatnig. Ito ay nakakatulong para makabuo tayo ng magandang pangungusap. Marami maganda lugar sa Bohol. Naintindihan naman natin ang nais ipaiwatig ng pangungusap. Ngunit ito ay parang kakaiba at kulang. Kaya't narito ang pang-8 bahagi ng pananalita. Ito ay ang pang-angkot. Ay ang na at nang. Kailan nga ba natin ito dapat gamitin o ginagamit? Ang na, ang sinusunong salita, ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, mabagal na sasakyan, matigas na kahon. Ang nang naman ay sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig at sa letrang M. Halimbawa, malaking ugat. Dahil tapos na tayo sa ating aralin ngayon, ako ay magbibigay ng gawain na paglalaban. Tandaan ninyo na mahalaga ang tamang paggamit ng mga bahagi ng pananalita upang maging malinaw, maayos at epektibo ang pagpapahayag ng mga damdamin o ideya upang maiwasan ang maling pagkakaintindi. Yun lamang sa araw na ito mga bata. Ako ay magbibigay ng gawain paglalaban. Una ay basahin ang pangungusap. Bilugan ang pangalan, salungguhitan ang panghalip, at ikahon ang pandiwa. Ang pangalawang gawain ay gumawa ng isang talata na pagpapakilala sa inyong sarili gamit ang mga bahagi ng pananalita. Para naman sa ating pagtataya, tukuyin kung anong bahagi ng pananalita ang salitang sinalungguhitan sa pangungusap. At para sa ating takdang aralin, bumuo ng isang pangungusap sa bawat bahagi ng pananalita.